lang yung pera natin. Yan. Yes, ano po ang masasabi natin sa na-observe natin dito sa day 2 ng rally dito sa EDSA? Very good. So, nakita natin yung suporta ng taong bayan laban sa corruption na nakita natin sa gobyerno ngayon. Ito na lang, balansunin na lang yung nakaraang administrasyon at ngayong administrasyon. Ano ang mas magulo? Ano ang mas tahimik? Ano ang mas mapalagay ang tao? Mag-insert ng napalaking bilyones. Alamin natin dito. Of thousands of people have joined a mass protest in the Philippines over a corruption scandal involving dubious flood control projects. The rally was part of a 3-day protest over the government-funded projects in which contractors allegedly did not do the flood control work they were paid for or didn't do it properly. Yes. Magandang morning sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. Siyempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. May namataan, naghahakot na ba? Oh, 2 chopper ha. Sa bayang lumipad. Ganun ba yun? Ganun ba? Ay baka binibit-bit na yung mali-malitang pera. Bakit ho may namataan na talaga ng mga kitang-kita na doon pa kung saan na pupunta ba ang mga tao? O magmamarcha ba ang mga tao? Papunta. Parami ho ng parami ang tao ngayon dyan sa EDSA. Ibang klase ho yung dami ng tao ngayon ha. Siguro mamabot na. Ibabalita na naman nila to eh. Kasi kahapon, ang binalita nila, 2,000 tao. Pagsisinungaling nila, kahit na lang lokohin nila ang taong bayan, ganun na lang. Hindi ho 2,000 ha. For your information, yung nagbalita na 2,000 ang tao sa EDSA, wow. Magsinungaling ka pa. Malas yan sa buhay, pagsisinungaling. Eto ha. Hindi na ho, alam nyo, medyo sumisikip na yung crowd dyan sa EDSA. Kaya masasabi nating marami na ho talaga. Ngayon, ano yung nababalita ngayon na meron na ho naghahakot? Sino naghahakot? Naghahakot na, private chopper, spotted. At tayo ho ay balitang-balita na sa labas ng bansa. Oo. Trending na ho tayo ha. Mass protest in the Philippines over flood control corruption scandal. Buti pa nga, hindi pa nga sinabi rito na over corruption o over rob by the sino nakaupo. Buti hindi pa rito yung tinitle ng balitang ito ha. Ilang minuto rin to, 4.27 minutes, binalita ng Pilipinas ay sikat. Saan? Sa flood control, controversy o anomaly. Antibay ng panganila, no? At doon sa house, ang hirap magpaliwanag, ano? Hirap na hirap kayo magpaliwanag sa tao, na? At meron hong kwento. Hindi ko alam kung totoo o hindi, Para hong gusto mag-resign. Oo, ano ba pangalan nun? Si Secretary, Executive Secretary daw, di umano. Ay magbibitiw sa pwesto. Bakit? Damay mama. Kasi madadamay at dinamay siya, pinangalanan siya ni Saldico. Kung hindi naman talaga kasama siya, mabibitiw nga siya. At ipagtatanggol niya yung sarili niya. Pwede sila makipag-tandem kay Saldico. Di ba? Alamin natin yung mga balita ngayon. Naispatan ba yung chopper? Private chopper? Ganon? Naghahakot na nga ba ang pamilyang Marcos? Napansin kasi ng mga netizens ang sunod-sunod na private at PNP choppers na nagliliparan sa Manila Bay. Kaya't ang post ni Maharlika Boljaquera, naghahakot na nga ba ang pamilyang Adictus? Breaking. Sunod-sunod na private at PNP choppers nagliparan sa Manila Bay. Vangag Adictus. Naghahakot na ba? Nagkaroon ng hindi pangkaraniwang aktibidad sa Himpapawid kaninang umaga matapos mamataan sa Flight Radar 24 ang sunod-sunod na paglipad ng private at police helicopters sa paligid ng Manila Bay, Pasay at Cavite. Kabilang dito
ang RP-C9102, Nako, isang nabanggit Airbus pa. Helicopters H130 na nakarehistro sa private owner na Agoy. lumipad ng mababa sa 475 feet altitude at walang deklaradong ruta o destinasyon. Kasunod dito, 2 pang private choppers RP-3386 at isang unidentified aircraft ang sabay na umalis mula NAIA at tumulak patungong timog. Ha? Kasabay ng mga private choppers, isang mabilis na PNP helicopter RP-3186 ang nag-airborne din sa parehong oras na nagmarka ng 233 knots mas mataas. Baka, siguro nga, maaari. Baka meron silang intel na talagang matindi na ang sigaw ng taong bayan. Baka natatakot na sila doon sa nangyari noon. Kabado naman pala kayo. At may bali-balita, meron hong tangke na sa Mabini. Hindi ko lang sure kasi hindi pa ako napapadaan eh. Oo. Kasi kalalapag lang ng kalalapag lang ng aircraft. Ano ba tawag doon? From Mars. Yung rocket ship. From Mars to Earth. Kaya pupunta tayo yan. Relax lang. Oo, kasi nakita ko talagang nagsisiksika na. Excited na ako na pumunta. Pero siyempre, hindi tayo magla-live, ba? O, makikita nyo lang sa post ko. Oo nga, si Kuya Gusan doon nga. Na-miss ko nga yung concert niya ni Elias eh. Sayang pero marami pa mangyayari mamaya. Marami pa rin kakanta. At siyempre, yung mga guests. Yan naman peaceful rally. Di ba? Bakit kailangan nilang matakot? Naghahakot na ba? Nang alin? Mali-malitang ano ba to? Ang hinahakot. Papuntang timog. Saan may timog? Tuloy. Karaniwang bilis ng patrol flights, ang sabay-sabay na low altitude flights ng private police helicopters ay nagdulot ng agam-agam sa publiko, lalo na't walang inilalabas na anunsyo ang otoridad tungkol sa operasyon o VIP movement ngayong araw. Natataranta na ang mga adiktus, sunod-sunod na choppers na mataan sa Manila Bay Area kasabay ng private at PNP flights na nakalag sa Flight Radar 24. Nagdulot ng tanong at pangamba ang sabay-sabay na paglipad ng mga helicopter sa ibabaw ng Manila Bay ngayong umaga matapos makita sa Flight Radar 24 ang coordinated movements ng private helicopters RP-C9102, RP-3386 at isa pang PNP helicopter RP-3186 at ngayon kinunan pa ng aktual na larawan ang pag-ikot ng 2 pang choppers sa tapat ng coastal area. Ano kaya yung gagawin nila? Sa litrato, 2 helicopter ang mababang lumipad sa may Pasay Bay City area. Habang base sa radar logs, halos pareho ang oras ng pag-alis at ruta ng mga unmapped flights na walang nakalistang destinasyon. Ang biglaang presensya ng private police helicopters sa parehong lugar at oras ay nagpapakita ng posibleng natataranta at naghahakot na ang mga adiktus. Samantala'y mariing itinanggi ng Malacanang ang mga haka-hakang lumalamig ang relasyon ng Iglesia ni Cristo kay Marcos Jr. sa gitna ng malalaking rally ng grupo na nananawagan ng transparency at laban sa korupsyon. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, malinaw na nananatili ang positibong ugnayan sa pagitan ng Iglesia ni Cristo at ng administrasyon. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Castro na ang panawagan ng INC ay tugma sa advokasya ng Pangulo. Aniya, tingin natin, pinakita naman ng mga members ng INC na sila ay laban sa korupsyon at yan din ay daan na tinutungo ng Pangulo. So, wala tayong nakikita sa hindi susuportahan ng INC ang Pangulo. Nilinaw rin ni Castro na hindi laban sa Pangulo ang direksyon ng kilos protesta, kundi laban sa mismong mga aligasyon ng katiwalian na kailangan numanong matugunan. Aniya, walang namamagitan na anumang negatibo dahil hindi naman sa Pangulo ang direksyon ng kanilang rally
kung hindi sa korupsyon mismo. Ay wow, Ante Claire. May mga magrarally ba kung matino ang presidente? Yon. Isang malaking katanungan yun. Ito naman siya parang bago ng bago to siya. Di ba, Ante Clara, galit ka dyan dati, kaya bungak-ngak. Ngayon, parang bagay, masarap sumandal pag maraming kwarta. Pag maraming puwera. Masarap magsalita pag pasahod ng gobyerno, no? Ang gagawin mo lang naman, didepensa mo. Ang boss mo. Yun lang naman at sasahod ka na. Di ayos na ayos. At ito naman, Congressman Kiko Barsaga, nasa rally, nasa EDSA. Oo. Ito, i-interview ni Boss Dada si Kong Kiko. Kong Kiko! Oo, kumusta? Sultan na ito si Kong Kiko. Tama ba? Naging sultan na ho siya. Ipinangsusugal lang yung pera natin. Yan. Yes, ano po ang masasabi natin sa na-observe natin dito sa day 2 ng rally dito sa EDSA? Very good. So, nakita natin yung suporta ng taong Yan! bayan laban sa corruption na nakita natin sa gobyerno ngayon. Pwede ba masasabayan Ano po ang importansya para ng rally ito sa bayan natin, sir? Anong importance? Ang importance nito ay hindi lang para sa Pilipino, para din sa international community para makita nila kung ano nangyayari sa ating bansa ngayon. So they will see what the Filipino people are fighting for and what is causing all the problems for the Philippines. Finally, nagsalitaan po si Congressman Zaldico patungkol sa mga nalalaman niya sa biyero. Kumbinsido pa po ba kayo na yun na po yung kanyang tell-all or meron po siyang tinatago? Well, wala akong personal na contact kay Zalco, so hindi ko alam, but yung sa mga sinabi niya, that's already a start of a good investigation and posibleng that'll be enough to imprison President Marcos and former House Speaker Martin Romualdez. Meron pong statement ang mahal na Pangulo, sinabi niya na hindi daw niya i-dignify yung mga sinabi ni Zaldico. Ano masasabi niyo doon? Wala man talagang magnanakaw, nag-aamin na ninakaw niya yun unless we bring him to a court of law. Ano naman po masasabi natin doon sa magkaibang opinyon ng gobyerno patungkol sa rally na ito? Ang sabi ni Ombudsman, nakahanap ng kakampi ang mga Duterte sa INC. Sabi naman ni Claire Castro, ang rally na ito ay pagsuporta sa administrasyon. Pagsuporta? Pagsuporta daw ng INC sa kay BBM itong mga rally na ito. Yun ang kanilang sinabi. I mean, kung suporta, if magsusuporta si BBM sa... Naguluhan si Kong... kasi dapat kasi... kasi yung utak kasi ni Ante Clara, parang pinapalabas niya na ang INC ay sumusuporta kay Bungat-Ngat. Kaya naguluhan si Congressman Kiko. Kaya, pero Congressman Kiko Barsaga, alam din naman niya na yung ginagawang malawakang rally na yan, siyempre, galit ang tao sa malawakang pagnanakaw sa bansa. INC, di ba niyang gustong matanggal sa koleta? Yung INC, yeah. Ang sabi nila, yung rally daw po ng INC is pag-support kay BBM. Sabi naman ni Ombudsman, nakahanap ng kakampi ang mga Duterte sa INC. Okay, well, may signals yun, but I don't think that INC supports Marcos kasi nakita naman natin yung naging issue nila, yung statement ni Zalco, sinabi din nila dun sa INC rally. So, I cannot speak for the INC. I do not believe that Marcos still has many supporters, especially within the INC. Tama. Kong, manawagan po tayo sa mga kababayan natin na magpunta po rito sa rally ngayon. Punta na kayo. Siya dito. Thank you very much. Back to you. Yan Si mismong Congressman Kiko Barsaga na rin ang nagsalita. Pero meron din akong bilib sa isang artista na ito. Alam niya, hindi lang mabanggit direkta, pero yung mensahe niya, kayo ho, bahala humusga rito. Yung makakapanood nito, ito na lang, balansunin na lang yung nakaraang administrasyon at ngayong administrasyon. Ano ang mas magulo? Ano ang mas tahimik? Ano ang mas mapalagay ang tao? Yung mga anak nila na palagay sila naglalakad sa kalsada nang alam nilang walang mangyayari. Ngayon,
Nakikita nyo naman sa social media, may inold up, may ganito, ganyan. Bakit? Kasi ang pinagkakabalahan na dapat yan ay tinutuunan ng pansin. Ang pinagkakabalahan ay yung kung saan sila makikinabang. Diba? Balansin nyo na lang. Kung mas maganda ba yung nakaraang administrasyon o itong administrasyon na ito? Magbalansin. Be honest. Diba? Be honest. Tsaka ito na lang ha. Alam nyo na ang sagot dyan, no? Balansin nyo lang. Kayo ang nakakaintindi, kayo ang nakakaunawa, kayo ang nakakaalam ng mga bagay-bagay. Siyempre, maganda yung administrasyon noon kasi tahimik ang mga tao. Kahit umuwi ka ng madaling araw, wala ka magiging problema. Ngayon, kahit sa pagnanakaw, problema eh. Diba? Ninanakaw nila ang kaba ng bayan. Pati ngayon sa gabi, holdapan dito, snatchan dito. Kaya, eto pa. Umano yung nagbibitiw sa pwesto. Alamin natin ito. Maganda to interesting itong balita na ito. Kasi bakit magbibitiw? Ang tanong, bakit nga? Itinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siya ay nakatakdang mag-resign o palitan sa pwesto. Sa panayam kahapon kay Bersamin, sinabi nito na wala itong katotohanan at hindi rin niya alam kung paano nagsimula ang espekulasyon na siya ay magbibitiw o papalitan bilang Executive Secretary. Ayon pa sa opisyal, sa ngayon ay nananatili siyang nakafocus sa kanyang trabaho. Wala pang opisyal na pahayag na inilalabas ang Malacanang hinggil dito. Yun naman pala. Hindi natin alam. Baka mamaya, totoo nga na napapalitan o magbibitiw siya. Parang ganito lang yan eh. Nabalitaan nyo ba yung kay director ng NBI? Di ba ganyan din yun? Noong una ayaw pa sabihin. Pero nung mga sumunod na araw, pinilit pala siya. Ayaw niya magbitiw pero napilitan ng mama. Diba? Ganun lang. Simplehan natin. At ito ito sikat na sikat ang Pilipinas. Hindi sa magandang balita, kundi sa pangit na balita at puro korupsyon na nangyayari. Ano ang naging usap-usapan dito? Sikat tayo pinag-uusapan tayo sa labas ng bansa na korupsyon. Para saan? Nangurap saan? Issue ng flood control. Hindi lang yan ang alam nila. Baka pag may nalaman pa sila, baka magulat sila, ang presidente daw di umano, ay nag-utos mag-insert ng napalaking bilyones. Alamin natin dito. Of thousands of people have joined a mass protest in the Philippines over a corruption scandal involving dubious flood control projects. The rally was part of a 3-day protest over the government-funded projects in which contractors allegedly did not do the flood control work they were paid for or didn't do it properly. Anger over the scandal has grown since a typhoon killed more than 200 people this month. President Ferdinand Marcos Jr. says lawmakers and business leaders implicated in the scandal could be jailed by Christmas. And let's cross over to Manila in the Philippines to journalist Dave Grunebaum. Dave, this is day 2 of these protests. Now, tell us, who are some of the people implicated and what exactly are they accused of? So basically the way this would work is lawmakers would appropriate money into the national budget that would be earmarked for flood control projects. And then they would steer those projects towards particular contractors. Now, all this is coming out in public hearings and in the ongoing government investigations. That's how we're getting this information. So yun ang alam nila. Oo, yun ang nababalitaan nila. Pero late pa sila sa balita, yung sinabi ni Saldico na ang mismong nakaupo ang nagpapa-insert. Tingnan natin kung alam nila yon. After they would steer these contracts to these projects, to these contractors, the contractors would of course give kickback to the lawmakers. But then in addition to that, the people are supposed to monitor these projects. This would include engineers in the Department of Public Works or in the Highways Department. These people would be paid off too to look the other way. So what's the result? Well, according to investigators, we've got many cases now where flood control projects that were marked as completed are nowhere near finished. In some cases, they're done substandard. In many cases, some of these projects marked as complete were never even started. We've got ghost projects going on here. And I've gone, and during the past week, to some of these communities
with these ghost projects. One of them to the north of where I am now in Bulacan, where people, when I was there a few days ago, were wading through water that was chest deep. And they were telling me that sometimes it's even worse than that. On Saturday, I went to a community not far from here in Quezon City that also had a ghost project. People told me after some storms, the water would reach to the ceilings of their ground floors. These people are absolutely furious. They say, how dare these people, these crooked people, swindle money away from projects that are supposed to benefit them to help mitigate these floods and line their own pockets with it. And those are among the reasons why yesterday's protests had more than 500,000 people. Today, it's a little afternoon now, but the estimate that came in from the government at 11 a.m. today was that today, day 2 of these protests, there's about 190,000 people. That could go up during the day, but you just see massive numbers of people who are absolutely furious about this corruption. Dave, the president announced months ago that people were being investigated over this. Why such big protests now? Kunwari lang yun, boss. Kunwari lang yun, paimbestigahan sa ICI. Oo, hindi nyo alam yung ICI, sa kanila rin yun. Ayon, sa lumalabas na investigasyon. Diba? Tuloy. I'm sorry, I'm at the airport getting ready to fly out. I lost your question. Dave, why are the protests? That, please? Yeah, why are the protests so big now? Because the president announced these investigations were happening months ago. Right. So these protests have been ongoing since September, and what they're trying to do is they're just trying to keep this alive, keep this going, keep this in the news. They want to keep the pressure on. This particular round that's going on this weekend, one of the reasons why this particular one is so big, and I should say this is 3 days of protest that started yesterday and that are going to continue till Tuesday. Yeah. But the first day may turn out to be the biggest crowd of all because it was on a weekend. This was organized by a particular religious group here that has a big following, certainly not as much as the Catholic Church. 80% of this country is Catholic. This is a different religious group. And they called out their members to come. And this group is particularly good at mobilizing their believers and mobilizing the people that are with them to come out. But they invited everybody to come out. And a lot of people who are not even connected. Kaya nga sila lumalabas kasi nga gusto nila ng transparency. Gusto rin namin ng transparency. Kaya yung mga member, yung mga kung tawagin ay kapatid, ay lumalabas para makaisa. Yan ang katotohanan. Kahit itago, hindi, lalabas pa rin eh. Ayan, nabalita na sa ibang bansa. Sikat na sikat ang Pilipinas pagdating sa korupsyon. A particular religious group came to these demonstrations yesterday because they want to show that they stand against the corruption. Journalist Dave Grunebaum in Manila, have a safe flight. Thanks for your reporting. Yun yung mga balita ngayon. Diba? Sikat ang Pilipinas. Hindi sa magandang balita. Kundi sikat at pinag-uusapan dahil, alin? Dahil maraming magnanakaw. At nag-trending tayo sa ibang bansa. At dito ang hirap na hirap sila ipagtanggol. Ang kanilang amo. Bakit kaya? Representatives of the 5 major parties that comprise the majority in Congress, no? I guess dito pa lang makikita natin that may message na talaga that the majority is solid in Congress, na hindi kami nalilito or nagugulat din sa mga sinasabing mga inventong kwento. At we felt that it was necessary for us to come forward and at least say something specific kung ano yung feelings namin as a party. So bawat partido gumawa ng kanya-kanyang statement, no, i-distribute namin sa inyo mamaya yan para makita ninyo anong naisip ng bawat partido. Hindi parehong-pareho yung aming mga reaction, pero I think by and large, in fact everybody is in support of President Marcos here. Kita nyo naman. Wala nang maniniwala sa inyo. In support naman pala kayo. We'll open ourselves up to questions from you already. Baka meron na kayong nakahandang gustong itanong so that we will have a longer conversation with you. No? So, ito na yung mga mga abogado. Ito na yung abogado ni Bungit-ngit. Sila yun. Pero ang mas maganda rito, wag na natin silang pakinggan kasi wala rin naman silang maitutulong. Kasi alam naman natin, sila ay magtatanggol at ipagtatanggol nila yung kanilang amo.
Samantala dito, nasupalpal ata ito si ano eh. Alamin na lang natin. Really, nahihiya. The first thing I will do is fire Undersecretary Claire Castro. Yan. Because she has been the agent of lies, the agent of oppression, of public opinion. She has become the mother of all turmoil. Hindi nakakatulong sa solusyon. Every time she opens her mouth, she creates more trouble than solution. Tama. Maring light yung aking suggestion na yan. But it's very serious. Because if Claire Castro still exists, no matter what Marcos says directly to the press, will have no credibility. Tama. Will have no credibility. Ano po nakikita nyo dito? May chance pa po ba na ma-rebuild ang trust sa kasalukuyang administrasyon, especially sa ating Pangulo, sa kabila ng matitinding issue na ipinupukol sa kanya? Wala na. That opportunity is gone. Kasi sabi ko nga, like Gloria Macapagal-Arroyo, ang una niyang inarrest is yung issue of guilt. Yung konsensya na sinasabi nitong si Martin Romualdez na clear daw ang kanyang conscience. No? Ang unang in-address ni GMA was the issue of conscience. Ano ang sabi niya? I am sorry. And she admitted that she was the one who was talking to Garciliano. Remember? Doon sa Hello Garci scam. And eventually, hindi man siya napatawad, no? Ay sumandali, nakalimutan ng tao, and she was able to finish her 9 years term. Kasi nga sabi ko, ang Pilipino, hindi naman katulad tayo ng mga Europyano na masyadong high blood. Hindi naman tayo katulad ng mga ibang country dyan na katulad ng Nepal at Indonesia. Sinusulong ka agad dito. Sinisira ka agad dito. O hindi tayo katulad ng ibang bansa dyan na putukan ka agad. Kaso wala tayong nakikita rito na pagpapakumbaba. Tama. Bukod tangi ang nakikita natin ay malawakan at lumalago pang panluloko. Alam mo, ang una kong gagawin, this might be a little light. Kung ako si Marcos, if I am really nahihiya, the first thing I will do is fire Undersecretary Claire Castro. Agoy. Because she has been the agent of lies, the agent of oppression, of public opinion. She has become the mother of all turmoil. Hindi nakakatulong Tama, nakakasira pa sa solusyon. Every time she opens her mouth, she creates more trouble than solution. Tama. Maring light ka namin suggestion no? Yung the way she tell anything na parang hindi maganda pakinggan, Parang sa palengke kumukuha ng kung ano-ano yung babanggitin. Yun lang opinion ko lang naman yun. Yung iba nga kung ano-ano sinasabi, yung ba minumura pa talaga pero yung opinion at reaction natin, pwede nga na mag-resign na lang. Kasi nasisira ang pangalan ng kanyang boss. Totoo yan. Hindi naman sinungaling to si Kado But it's very serious.
Because if Claire Castro still exists, Yun. no matter what Marcos says directly to the press, will have no credibility. Ayun, tama. Will have no credibility. Yes, Bakit? Kung totoo ka alam mo Claire Castro, Ayun na. the issue here is no longer between Duterte and Marcos. Oo, tama. The issue here is already between the Filipino people and the president and their president. Yung iba kasi sinasabi, kagaya yung tagapagtanggol na bago, yung kanina, hindi ko na lang tinuloy yung video kasi alam ko naman, ang sasabihin naman nila, akampi lang yan si Saldico sa mga Duterte kaya nagsasalita. Sino raw ang magbe-benefits? Di mga Duterte na naman daw. Lumabas daw yan para sa mga Duterte. Anak ng tipaklong talaga. Kakampi nyo yan noon. Ilang taong kayo nagpakasasa, magkakasama kayo. Tapos, noong binabalasan nyo at gusto yung palabasin na siya ang magnanakaw, biniltahan kayo ngayon. Nino, ni Saldico, di ba? Iyak kayo ngayon. Ngayon, yung chopper, palipad-lipad dyan. Hindi daw alam kung naghahakot na. Kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, paki-like and share. Bye-bye!